I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan, bumanat na naman si Sara Garutay. Mga kababayan, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Yan, 'di ba? Sinasabi natin, kahit kailan talaga, sa kanyang pagka-vice presidente ng bansa, pangalawang pangulo sa bansa natin, ano ba ang nagawa ni Sara Duterte? Siyempre guys, ako una-una nakikita ko wala. Kahit naging sekretary ng DepEd yan, wala, as in. Kulilat talaga ng mga guro ng panahon niya. Ang nagpagkakamali lang ng pangulo natin is hinalal niya bilang sekretary ng DepEd. Walang nagawa eh. Wala, as in. Siguro, siyempre ang pangulo, hindi naman po natin pwedeng sisihin ng 100% kung bakit inilaga niya. For the sake of katandem niya na kasiguro yan. Ika nga, for the sake of katandem niya nung eleksyon. Kaya siguro nilagay niya. Siyempre, ang pangulo umaasa din na magaling sa mamuno. Pero walang nangyari. Palpak. 'Di ba? Hanggang nag-resign. Ayun. Bakit? Ayan, Sara, may banat kay BBM. Ano ba ang trabaho ni Sara Duterte? Kundi manira sa pangulo. Kinikriticize niya. Ang tanong, siya kaya? Ano ang nagawa niya? At ano ang kakayahan niya? Kung i-compare mo kay PBBM. See guys, even kayo, alam nyo yan. Sabi po dito, basahin po natin. Sabi niya dito guys. Sabi dito, so ito mga kababayan, sabi niya, there is an absence of an independent foreign policy framework. Diretang kinekwisyon ni Vice President Sara Duterte ang mahakbang ng Pangulong Bongbong Marcos para protektahan ang mga mamayan mula sa epekto ng crisis sa Middle East, partikular na patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Di ba? Daldal ng daldal. Siya, may nagawa ba? Siguro guys, may video naman siguro tayo diyan, yung mga OFW galing Middle East, inilikas ng bansang Pilipinas. Ano ang mga kwento nila? Siyempre, ang magandang treatment ng Marcos administration. Nagpasalamat sila dahil nakalabas na sila doon sa pinagtatrabuhan nila sa Middle East. Ilang batch yun? 1, 2, 3, 4, 5. Mayroon pa. Ang dami yan guys. Ilan lang ang in-upload ko. See, yan po ang pinaka-purpose natin dito kung bakit tayo pro-government. Natural. Hindi lang for Marcos loyalist tayo. Tulungan natin ang Pangulo to spread the good news naman. At mga kabalbalan din ng mga tao na salot sa lipunan na walang ginawa kundi manira. Yun. Diba? Kini-question niya na ganon. What? Alam nyo, kasing tigas ng semento ang utak nito. Kahit alam niya na may ginagawa ang gobyerno, ang Marcos administration, patay mali talaga si Sara Duterte. Sabi niya, bukod sa issue ng crisis sa Middle East, sa gitna ng pagunita sa araw ng kagitinang, binigyan din niya na rin na hindi sapat ang kasalukuyang suportang binigay sa hukbong sandatahan. Wow, galing naman. Yan yung mga tao na lack of knowledge. Walang kakayahan na mag-isip kung anong tama at mali. Kasi ang isip niya puro mali dahil laging mali yung pagpupuna niya. Even siya, wala naman siyang nagawa. Kung ako sa kanya, dapat tinulungan niya po kanyang katandem. Pero wala, iniwan niya sa ere. Kaya ang Pangulo, walang vice presidente. Nagtatrabaho mag-isa. Saan kayo makakita niyan? Binigay. Wala daw suporta na binigay sa buong sandatano. Sus, utot mo, Sara. 'Di ba? Yung papa mo nga eh. Mag-research kayo kung anong nagawa ng Marcos administration sa mga sandatang lakas. Sige nga. Grabe, kung makapagpuna na ito, kala mo may nagawa. Ay, nako. Ito bang klase na ibubuto nyo sa darating 2028? Wala na lang ginawa. Ang trabaho niya talaga. Kundi ang batikusin ng Marcos administration. Wow. Di ba? Yan ang trabaho niya ngayon. Sabi ko nga kanina doon sa aking speech, sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kakatawa siya.
Kung nakikita nyo, there is an absence of independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interes ba ang protektahan ng ating mga kasanduluan. Alam nga naman ikaw ang protektahan, wala ka naman nagawa, no? Puro paninira. Saad niya sa isang ambush interview nitong Webes. Alam mo, pag nagsasalita ito, parang laging nakahay. 'Di ba? Hindi niya alam kung ano yung pinagsasabi niya. Boba lang ang hindi nakakaalam sa mga magandang nagagawa ng Marcos administration. Obvious po 'yan. Si PBBM pa na pagsabihan mo na ganyan, mas bihasa pa sa pamumuno kaysa sa iyo. 'Di ba? Ikaw kailan ka lang sumibol. Sa article of impeachment mo nga, ang dami mong anomalya na nagginawa na hindi maganda sa taong bayan. Kakahiya ka nga sabi ni Montolvo. 'Di ba? Yan, banat niya. Dapat binanatan niya rin yung sarili niya kung ano nagawa niya sa bayan. Sa PBBM, ano bang ginawa niya para tulungan ang mga kababayan natin? Sa tingin mo kaya? Ikaw, anong ginawa mo? 'Di ba? Puro pamumuna. Siguro ito si Sara Duterte kung sa debate ito. Ewan ko lang tamimi ito. Tapos ang kadebate niya talagang yung talagang alam kung ano ang nagawa ng Marcos administration. Baka mamaya lalatagan siya ng mga proof kung ano ba nagawa ni PBBM. Siguro mapapahiya ito. Tapos ibabalik sa kanya, anong nagawa mo sa bayan? Anong naitulong mo sa kay PBBM? Travel around the world. Yan si Sara Duterte. Mga kababayan, kung alam lang namin ito, noong panahon na nangampanya, hindi na namin iboto ito. Malamang baka si Tito Soto ang naging vice presidente nung panahon na yun. Sayang sayang talaga. Ayan ang kanyang pamumuna. Alam po natin, ang mga OFW galing sa Middle East. Nakailang batch po yan. Kumbaga, kompleto. Maganda ang treatment ng Marcos administration. Libre lahat. May financial assistant. Lahat yun. Lahat. Mayroon. Walang labis, walang kulang. Walang naiiwan. Kundi ang bawat isa ay nakakatanggap ng magandang treatment at suporta. Saan kayo makikita niyan? Si Sara walang suporta, kundi paninira lang. Ganyan siya. 'Di ba? Sabi po ng Philippine Star. Yo! 'Di ba? Saan kayo makikita? Grabe. Ibang klaseng babae ito, guys. Nangangarap maging pangulo. Wala naman kaukulang experience. 'Di ba? Lack of experience, lack of knowledge, lack of skills, everything. Ang mayroon sa kanya, magaling manira. Yun lang. 'Di ba? Antinde mo, chong, sabi. Sabi po dito, guys. Mga kababayan, ano pong masasabi nyo? Ako? Yung mga ganyang banat, ano na yan? Kumbaga, yung mga ganyang banat niya, bahala na. Para lang makapanira ng kapwa. Lalo na sa Pangulo. Ganun lang yun, guys. So, yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. See you again on Minutes Upload. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi ka updates. Okay, bye. And babush. God bless Philippines. There's more, guys. Bye, everyone.